bakit pilit inaangkin ng mga Hudyo ang Palestine. Naniniwala sila na kinuha daw ng Diyos ang lupa ng Palestine sa mga Arabong Kanaan bilang parusa sa kanilang pagsuway sa Diyos. Kaya binigay na lang daw ng Diyos ang kanilang lupain sa mga angkan ng Israel. Ngunit totoo ba ang pangako ng Diyos sa angkan ni Ibrahim? Una sa lahat, kailangan nating alamin ang espiritual na kahulugan ng angkan, kung saan ang tinutukoy na angkan ni Ibrahim na pinangakuan ng lupa sa Palestine ay ang mga mananampalataya na naniniwala sa kaisahan ng Allah. Hindi dito kabilang ang mga sumuway sa mga angkan ni Propeta Ibrahim tulad ng mga Hudyos. Sa madaling salita, hindi sila may tuturing na angkan ni Ibrahim sa pangakong ito. Ang Quran ang nagkwento at nagsasaksi tungkol sa kalapastanganan at pagsuway na ginawa ng mga Hudyo. Simulan natin sa panahon ni Moises noong iligtas sila ng Allah mula sa pamalupit ni Parao, kung saan nilunod ng Allah si Firao o Parao kasama ang kanyang mga kawal. Naninirahan ang angkan ng Israel ng ilang taon kasama si Propeta Musa sa disyerto bago sila dumating sa lupain ng Palestine. Ating banggitin ang ginawa nilang pagsuway kay Propeta Moses. Binayaan sila ng Allah ng inumin at pagkain ng walang kahirap-hirap, kung saan nakalapag na ang inumin at pagkain sa kanilang paligid. Ngunit hindi sila nakontento at nagpasalamat, bagkus nag-request pa sila kay Propeta Musa ng ibang mga pagkain at pinagbigyan na naman sila ng Allah sa kanilang mga kagustuhan, pero sa bandang huli sumuway pa rin sila. Nawala lang si Propeta Musa ng 40 gabi ay sinambala nila ang rebultong baka na gawa sa ginto. Sinabihan sila ni Propeta Moises na maghanda sila sa digmaan dahil sa pagpasok nila ng Kanaan o Palestine. Ngunit ang kanilang sinagot kay Propeta Musa, sinabi ng sambayanan ni Musa, kailanman na hindi kami papasok sa lungsod na yan hanggat nandyan pa ang mga matatapang na mga tao, na kung kaya ikaw ang pumunta at ang iyong Rab at kayong dalawa ang makipaglaban at kami ay uupo na lamang dito at di makipaglaban. At ito ay pagpumilit mula sa kanila sa paglabag kay Musa. Sa panahon naman ng mga mag-amang propetang Daud at Sulaiman, binalaan sila ni Propeta Sulaiman na huwag papatukso sa dalawang anghel na si Marot at Harut na nagtuturo ng salamangka, black magic, pero sinuway nila ito. Pinagpapatay nila ang mga propeta na pinapadala sa kanila upang bigyan sila ng babala at paalala, tulad ng pagpatay nila sa mga mag-amang propeta na si Propeta Jan at Propeta Zacarias. Sila ang nagsabi na si Propeta Lut ay nakipagsiping sa kanyang mga anak na babae. Sila ang lumaban kay Propeta Isa o Jesus. Sila ang nagsabi na isang maruming babae ang nanay ni Isa na si Mariam. Sila ang nagtangkang lumason kay Propeta Muhammad ng ilang beses. Halos lahat ng kasalanan sa ibabaw ng lupa ay kanilang nagawa. So paano sila magiging kasama sa pinangakuan ng Allah kung sila ay mga sinungaling, gahaman, makasalanan at mamamatay tao at manlilinlang? Sinabi ng Allah sa Quran tungkol kay Propeta Ibrahim at ang mga Hudyo, mga naliligaw sa angkan ng Israel. At alalahanin ng si Abraham ay sinubukan ng kanyang Panginoon sa natatanging pag-uutos na kanyang tinupad. Ang Allah ay nagwika sa kanya, katotohanan, ikaw ay aking gagawin na isang pinuno
propeta ng sangkatauhan. Si Abraham ay naging luhod. Gayon din ang aking mga anak bilang mga pinuno. Ang ala ay nagbika, ang aking kasunduan, paghirang sa propeta at bapa ay hindi nakakasakop sa mga tampalasan, mapagsamba sa Diyos-Diyusan, mapaggawa ng kamalian. Dahil sa kanilang panilinlang kasamaan at pagsamba sa mga Diyos-Diyusan ay wala silang karapatan sa kahit isang dangkal na lupa sa mundong ito. Hindi sila kabilang sa pangako ng ala kay Abraham. Ang gagawaran lang ng ala ay ang mga mabubuti na naniniwala sa mga propeta. Sinabi ng ala, katiyakan itinala namin sa mga aklat na pinapahayag pagkatapos ng aming kakatala sa Allahul Mahfud na katiyakan ang kalupaan ay mamahalin ng aming mga alipin na mga bubuti na tinupad nila ang mga pinag-uutos at iniwasan ang aming mga pinagbabawal na sila ay mga ni Muhammad. Naging mabuti ba sila para bigyan sila ng ala ng lupa? Kung ang tunay na nakasaad sa kasulatan ni Propeta Daud ay ibigay lang ang lupa sa mga mabubuti, naging mabuti ba sila kay Propeta Daud at sa anak niya na si Propeta Sulaiman, o baka naging mga suwail at matitigas ang ulo? Ang reliyon ni Abraham at ang ibang mga propeta ay ang Islam. Sila ay mga Muslim, sinabi ng Allah sa Quran. Si Abraham ay hindi Hudyo, gayon din naman siya ay hindi Kristiyano. Katapat siya ay tunay na Muslim na hanipan, mananalig sa Islam. Sa kaisahan ng Allah na karapat-dapat lamang na pagkukulan ng pagsamba at siya ay hindi nagtatambal ng anumang pagsamba sa Allah.